Hello, kumusta naman kayo? Ngayon, may isi-share na naman ako sa inyo. Isa siyang electric fan. Ayan. Wall fan siya. Parang sa gilid siya ng dingding. Ayan. Sa mga dingding natin siyang kinakabit. Ayan, kadalasan. Yung design niya, hindi siya pwede pang instant fan. Kailangan na sa gilid siya naka-connect, nakakabit. Din ang problema nito, ayan, ayaw na siyang umikot. Ayan, matigas na. Yung duda ko uminit to, then yung bushing niya is medyo, ayan, medyo yung oil niya dyan is kumapit, grasa, grasa. Ayan, papansin niyo. Yan din, panoorin nyo to. Ito may iba naman siyang klase. Meron siya mismong motor para magpapaikot sa kanya. Ayan, may sarili siyang motor. Ibang klase siya. Ibang design to. Nasa labas kasi. Labas yung brand nito. Hindi sa atin sa Pilipinas. Yung sa atin naman is gear lang. Konektado dito para umikot siya. Mag left and right siya. Ito is may sarili siyang motor. Na konektado rin dito sa yan, supply, din magkasama siya sa capacitor. Yung iba naman, yung capacitor is nandito sa selector switch, siya is nandoon sa likod ng motor. Then ngayon, subaybayan ninyo, bubuksan ko to. Wala na siyang choice nito. Ang mahirap is ito, hindi siya naka-screw. Yan, naka-fix siya. Kailangan lagariin or grinderin to. Then papalitan na lang ng screw. Palitan na natin ng screw to. Yan. Ito lang yung pangit nito kasi pag binuksan, parang disposable siya. Ayan. Mahirap siyang buksan. Kailangan grinderin talaga. Din sa mga bago naman ito is ang kadalasan nito, halimbawa uminit yung motor, hindi nasunog yung coil, mayroon siyang thermal sensor sa loob or thermal fuse. Pag sumubrang init siya is mapuputol yon, para siyang resistor. Style niya is parang resistor. Bubuksan ko din, ipapakita ko sa inyo, ititesterin natin yon. Pwede naman nating i-jumper yon. Then pero mas maganda kung may mabibili kayo, bibili na lang. Then ang gagawin ko nito is lilinisan ko to. Linisan natin ng WD-40 yung pinakabusing niya para yung natuyong grasa dito sa loob is lalambot ulit. Baka sakali lang. Ayan, ang tigas kasi kaya ayaw nang umikot. Then antabayanan nyo rin, ititesterin ko rin dito yung pinaka coil niya. Mayroon siyang, siyempre meron siyang 1, 2, 3 speed na konektado dito. Ayan, ito naman is yung wire na to is galing lang dito sa main supply. Ayan, din pumunta sa capacitor, din dito sa motor, yung tagapaikot sa kanya. Ayan, baka ma-encounter ko yung ganito. Meron siyang sariling motor na nagpapaikot sa kanya. Okay, bubuksan ko dito, titesterin natin kung ang coil niya is putol. Malalaman natin yan kasi kung halimbawa putol yung pinaka thermal sensor niya doon o thermal fuse, malalaman natin yan. Ayan, binuksan ko na yung pinaka selector switch niya. Ayan. Then ito yung pinaka switch ng left and right niya para gumalaw. Ito naman yung sa speed niya, yung low, middle at saka yung high, yung fast. Okay, ito naman yung common na supply galing sa source natin. Yan. Din yung isa niyan is direct na doon sa loob. Papunta na yan ng common ng motor and capacitor. Ito. Then pwede natin siyang matester kung okay pa ba yung resistance ng motor. I-try natin.
Yan. Pero hindi pa natin sure ball yan talaga na okay siya kung try natin. Yan, mayroon siya second speed. Then yung dito naman sa common, i-try natin. Meron din, pero magkaparihas. Ayun, wala na. Sunog na yung coil nito. Magkaparehas na yung resistance niya 10.16. Wala na. Ibig sabihin nito baka nag-short na yung coil niya. Ang coil nito is nag-short na. Wala tayong magawa nito. Then bubuksan ko na. Buksan ko muna, then ipapakita ko sa inyo. Kailangan dahan-dahan din tayo magputol niyan, tali na yan, kasi pag nasama yung coil is wala na, di na yan. Sobrang liit lang ng coil niyan, mas maliit pa sa mga sinulid. Kailangan hindi natin siya maputol. Isang coil lang yung maputol dyan is wala na yung motor mo, yung fan mo. Hindi na yan gagana. Ito. Yan. Tigang na talaga siya. Din ayan. Yan, kung mapapansin ninyo, wala na. Sunog na siya. Ito. Tutong na yung mga insulator niya. Ayan. Then ito naman yung mabibigay ko sa inyong ideya. Ito katulad nito, nasunog na, wala tayong magagawa nito. Kung halimbawa nasa tabi lang tayo, is bibilhan lang natin siya ng ganito, buong stator na mayroon na siyang windings. Okay? Ganun lang. Pero pag nasa barko ka, wala na. Bibili ka na lang pagtabi. Tulad yan, wala na talaga siya. Sunog na. Kaya anong gawin natin dyan is yan, magkaparehas na yan yung mga resistance nila. Wala na yan, wala tayong magawa dyan. Yan, kaparehas na. Makikita naman natin na talagang nasunog na. Then ito yung sinasabi ko, kahit hindi tayo electrician, basta screw type lang or yung may bolt lang dito yung pinakamotor niya, tatanggalin lang natin yun, mamarkahan lang natin para hindi maibalik natin sa tamang posisyon. Then ito siya yung may bibigay ko sa inyong ideya. Pero ito hindi ko na ito maaayos, hindi na natin ma-rewind to kasi sa sobrang lilit nito ng coil, ang hirap i-rewind ito. Kailangan doon natin ipapa-rewind sa talagang rewinder nito. Sanay na sila nito. Okay, ito lang yung titesterin natin. Ito. Or halimbawa, tiningnan ninyo, okay pa yung coil, walang sunog. Ito lang siya yung sira. Ito yung sinasabi kong thermal fuse. Yan. Or thermal sensor. O mayroong tinatawag minsan ng iba na thermal resistor. Pag sobrang init na is bibigay na to, pero ito try natin. Try natin siyang i-tester. Ayan. Ayan. Ibig sabihin yan is continuity. Nakadugtong pa siya. Konektado pa. Okay? Ngayon pag tinister ko yan dito sa kabila, malalaman natin kung sira. Ayun. Okay pa yung sensor na to or fuse na to. Yan lang yung papalitan natin. Halimbawa pag putol na to,
Okay pa yung coil natin, bagong bago pa, wala namang sunog, ito yan yung bumibigay. Yan, clue ko sa inyo, kung hindi ka man electrician, ayan yung maitutulong ko sa inyo. Yan yung sira. Then tingnan natin yung mga bushing nito, kung umiikot pa, magandang pagkaikot, walang problema yon. Or lagyan na lang natin ng kunting oil. Yan, ito grasa to, natuyo yung grasa. Yan, mayroon siyang, yung mayroong nilalagay na grasa, yung parang medyo matining na grasa. Pwede namang oil lang, pero grasa kadalasan nilalagay dyan. Nga lang sa sobrang init siguro is natuyo siya. Yun ang dahilan na hindi na iikot yung rotor. Ayan, kahit ikot ko, ang hirap ng iikot. Yun ang dahilan ng pagkasunog nito. Okay, sana nakunan yung ideya sa mga beginners dyan or sa hindi man electrician. Yan lang ang maibibigay ko sa inyong ideya, kasi hindi ko na ito maayos, wala na tayong magagawa, wala akong spare, wala akong mabibilhan dito, kaya ayan na lang isi-share ko sa inyo. Ito pwede nating i-direct to, o bibilhan natin ng bago nito sa mga electrical store o electrical shop, electronic shop. Mayroon tayong mabibili to. Putulin nyo lang yan, din papakita ninyo, din isusolda ninyo ulit, soldering iron, babalik na naman ulit sa dati yung electric pan ninyo. Then alagaan nyo rin yung bossing doon, lagyan nyo, patakan ng unting oil para medyo swabe yung ikot nya, hindi siya matigas. Yun minsan yung dahilan ng pagkasunog. Then minsan din yung hindi nalilinisan, bumibigat yung impeller nya, yung fan nya, dahilan din yun ng mainit, kasi marami ng alikabok na nakakapit. Linisan nyo lagi yon pag may time, pag nakita nyo madumi na, yun ang dahilan minsan. Okay, sana nakuha nyo ng ideya yan. Yun lang yung maibibigay ko sa inyo ngayon sa video na to. May isi-share ko sa inyo. Ito lang yung may isi-share ko sa inyo. Ito yung dahilan na hindi naiikot yung fan ninyo kahit hindi pa sunog yung coil ninyo. Ito siya, yung ito, thermal fuse na to, or thermal sensor. Yan lang siya yung dahilan. Bilhan nyo ng bago, or kung wala kayong mabibili, i-direct ninyo dito. I-direct ninyo, din alagaan nyo na lang yung electric pan ninyo, kasi ginawa nyo lang ng paraan, hindi na yun 100%. Wala na siyang fuse, wala na siyang thermal sensor na mapuputol. In case na iinit siya, wala na, sunog na yon, diba? Kaya kung halimbawa dinirect ninyo to, dagdag pala sa inyo to, dagdag na share ko sa inyo. Pag dinirect ninyo to, kailangan alagaan ninyo yung electric fan ninyo, laging lilinisan yung bushing, lagi yung ikot-ikutin na malambot yung shaft nya, magandang pagkaikot, kasi yun ang dahilan ng pagkasunog, yung tumitigas siya, hindi na siya makaikot gaano. Yung bibigay is yung coil natin. Okay, maraming salamat sa panonood. Sana antabayanan nyo pa yung ibang videos ko na i-share sa inyo, na makukunan ninyo ng mga kunting ideya, then may apply nyo sa sarili nyo or sa mga bahay ninyo. Kung gusto nyo hindi na ipaayos, kayo na lang yung mag-dismantle. Okay, bye bye, salamat.